Mga kababayan naman sir, this is Jam, the Filipino channel lang, inyong pong lingkod. So today is January, April 20 April 28, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Del Rosario Street, Marulas, Valenzuela. At dadalhin po natin yan sa may Tagalog mini park, sa may Tagalog Valenzuela po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa class. Magbabalik po tayo mamaya unti pag nakakuha na po natin sila. Basta nasa tanungan lang. So ito, one, two, three.
sirkumstansya yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagabay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Kayo din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jeff Batallones. Ito ang maaray pa rin sa mahal na petrolyo sa kabila ng oil price rollback. Ito, masas na record low na 51 kontra dolyar. Kongresista, ikinilitan instruction lamang ang pagtatagpa ng kaso niya 30 months curfew kaugnay ng pagsisimula sa mga elections. Paghingi ng Interpol Petroleum Yung mga ugaling tricycle yan, yan ang nagpupos ng traffic yan. Sa salubong. pesos na lamang. Sabi sa amin, kasi nga, kasi yung mga pasahero namin, parang kaunti yung sumasakayin. Kagaya mo na Dahil dito, mula sa 30 pesos na base fare ay humihingi sila ng 5 piso dagdag sa kanilang pasahero. okay ba, nagdadagdag yung iba naman na ayaw mo ba yung talagang rodo, no? Mahaba na, no? Sa kabila nito, patuloy Pero mataas pa rin. Talagang sa dating presyo. kailangan pa rin talagang ano, kailangan mga 3 rollback pa siguro. Ay, hindi lang siguro. Hindi na siguro babalik sa dating presyo. Sabi nga nila, itong taon na to hindi na. Mahirapan na. Next year titignan na. Pero hindi na siguro yan. Babalik siguro sa 60. Yan, pwede. Pero baka pansamantala lang yun. Mapagbigyan lang. Gaya na lang ng petrolyo at pagkain na maaaring magpabilis din sa inflation. Nanggaling ang palitan ng piso kontra dolyar sa 54 pesos noong 2022 sa unang taon ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagpaliwanag ang Manila Electric Company sa pagtaas ng singil sa kuryente. Ayon sa Meralco, dahil ito sa mataas na generation cost at mataas na konsumo sa kuryente ngayong panahon. Puti yun, hindi mo na tumigil, oh. Kaya nga, magdire-diretso. Tumutuloy talaga, oh. Walang pakialam sa ano. At ang mas mataas na generation charge. Sa Meralco kasi isinisisi ang ilang past due charges gaya ng lifeline discount na nagpamuto ng 20 hanggang 100% discount sa kuryente ng mga kwalipikadong 14 beneficiaries sa maliit ang
kahit quite irresponsible. Pinaalala rin ni Saldariaga na isang sentimo lang kada kilowatt-hour ang napupunta sa lifeline. Halimbawa, kung kumukonsumo ng bahay ng 300 kilowatt-hour, at 1 piso lang dapat ang consumption nito. Mas malaki pa rin ang kulang sa generation charge at consumo. Pero paliwanag ng Energy Regulatory Commission, 1,000 watt pa lang ay mayroon ng lifeline subsidy sa ilalim ng MPLO law. Nagkaroon tayo ng mga pagpapatan yung manawang programa at napupit yung mga upit na mga kababayan. Kung ito ay hindi overnight ay naisip natin, yung mga batas na ito ay tumaan sa konsultasyon. Kung nais pa nitong tanggalin o baguhin, kailangan itong amyendahan ng Kongreso. Ang implementation ng lifeline rates or implementation ng Malaki rin kinikita ito sir, no? Malaki rin kinikita. Ano? pwede pa siya i-tweak para Sa laki ng gasolina. pero kailangan ko i-review ng maayos with DRC and Congress. Talagang malaking kinikita mga congressman. Pero sa araw-araw mababa din mga 2,000 sir. At collection oo. Ah? 2,000 araw-araw meron. Collection oo. Maraming consumer nga. Saka nakadepende yan. Hindi pari-parehas. Oo. Hindi rin pari-parehas ang araw. Kung mas malakas pa yata taxi, no? Halos parehas lang. Ganun din. Parehas lang. Ang kaibahan sa taxi, mas okay din talaga sa taxi dahil sila hindi naman walang maintenance yan eh. Sa company yun eh. Sa may Boundary sila eh. boundarihan lang sila. Karamihan kasi dito sa Grab kanya-kanyang pa-change oil. Mahal din yun. Malaking bawas din sa kita. Yung ano, pag sarili mo, no? Oo, ganda pag sarili. Sarili. Normal din na bumabawas araw ang antas ng tubig dahil walang mga pagkulan na nararanasan ngayong summer o dry season. Huwag nga lang daw na sobrang laki, lalo't posibleng ng mga apekto sa distribusyon ng tubig. Kaya kung pagka ang elevation ng hanggan lumalayo sa elevation sa river, maaari pupunin yung mga nagmamanage po ng dam na medyo mabawasan nila yung allocation sa Maaga tayo bukas, Will. irrigation. Maraming mga boss. Ha? Mga tayo. Sabi init pag nakali. Ayon pa sa hydrologist, maaari naman itong pagdesisyonan kapag umabot na sa 177 meters ang antas ng tubig sa nasabing dam. Hanya, kapag walang nagbago sa trend ngayong season, Lagyan kaya natin luna bukas, Will. umabot sa Pwede, may luna naman doon eh. May luna doon, ah. Bukod sa Angat Dam, nakitaan din ang pagbaba sa antas ng Ay, tanggalin nila yung truck. Pagtabangan Dam at San Roque Dam. Nabagsakan yung Ang tingin. mula 181.20 meters kahapon, tumaas Lubat daw pati rin nun. Ha? Lubat. Ayon ang pag-asa Pagsabay na kata yun. naging masinop sa paggamit ng tubig nang hindi mabawasan ng mabilis ang supply nito. Ang video, Tin Ignacio ng PRTV News sa serbisyo para sa Pilipino. Itinasara na ng pamahalaan ng Pasig City ang Blue Hotel na sangkot umano sa human trafficking at prostitution. Inilabas ng Pasig City LGU ang closure order matapos ang operasyon ng Kasi NBI sa Rayo sa lang. nightclub ng hotel. May 45 na eh. Rescue ang 54 na babaeng biktima umano ng sexual Isang exploitation. oras lang. Ayon sa closure order, nilabag nito ang business permit at business regulation ng LGU. Nagsampa na rin ang NBI ng kaso sa operator sa Pasig City Prosecutor's Office dahil sa paglabag ng anti-trafficking in persons
pasok to sa loob kasi doon mabayaran niya sir. Ah, Doon mabayaran. Turo mo. Saan papasok? basta kung saan lang po yung ano natin to, sir. Kung saan yung book saka kung saan lang yung kasya. Saka sakali ano na lang. Pakikuha na lang siguro yung bayad sa sakali. Ganito pala ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa epekto ng smog. Kulang sa nagsusunog pa rin landfill sa Navota. Ang solusyon kasi mula ito, may umaran na ng balita si Christian Pagkukunin. Para sa landfill, pero ayon sa mga otoridad, malayo pa bago ganap itong maapula. Dahil dito, makapal na smog o usok ang gumalo sa ilang bahagi ng Metro Manila na nagdulot ng pamamalastas ng kanilang mensahe. Lahat rescue driver yun, traffic enforcer na. Pag bumabalik na unti-unti yung nalita na. Konting araw, dapat hindi na tayo lumabas ng bahay. At kung hindi man mapipigilan, dapat laging may baon ng lipas. Ito raw ang makapagpilikas sa ating buhay. Ito pa, ang paliwanag ng eksperto. Tayo tinatawag na air pollution. Meron po kasi dinadala yung hangin no, ng tinatawag natin na mga particulate matters, no? Or yung mga maliliit po yun, na mga pollutant na pwede po natin ma-inhale, no? Pumasok sa ating katawan. Ngayon kapag na-inhale po natin ito, pumasok sa ating baga, ay irritate po yung tuluyan natin ang hangin. At immediately, pwede tayong kukuhin, no? Meron pala yung ilong. Yung jeep ba? Dahil ang hindi alam na nakakarami, ang simple sintomas ito pwedeng humantong Nagbabad talaga eh, walang pakiramdam eh, no? Para namang kasalubong. Kaya nga, nag-aantay ng passenger. Traffic na eh. Malapit pa po tayo, no? It can aggravate yung condition nila. Ano ba tayo sir? Pwede yung condition nila yung mag-cause. Yes. Nag-base na tayo pupunta ng hospital sa kanya sa pagkaan talaga. Sa kaligtasan din ng isang tulad ko. Yes. Para sa pag-iingat din ng kalusugan. Lalo na ngayon, kasi Hindi na mas culture Ayun, na Tapos ano? misis ko ngayon. Dito lang tayo? Dito na sir? Oo. Baka may Kasi lalabas. ang ano ko dyan, baka ano yung gulong ko dyan. Alam nyo na, naghahanap buhay ako. Sige sir. Itakbo mo doon. Oo, Baka ano, naman ano. para daan. Magkano? Sir, what? 197? 197? Oo.